Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-4 na araw ng Oktubre taong kasalukuyan. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang suma sa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ika-alas 11 ng umaga, nasabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay bumubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Maasin National High School o ng MNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-4 na araw ng Oktubre, taong 2025. Ako po si Joram Lael A. Gaspina. At ako naman po, si Noridia Macbol. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Maasin National High School o ng MNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Bayan ng Brooks Point matagumpay sa pag-host ng 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. Zone 1 at Brooks Point National High School, kampiyon sa Municipal Meet 2025. Dry run ng Brooks Point Grand Terminal matagumpay na idinaos. LGU, Brooks Point at Philippine Coast Guard nagtalakay ng hakbang para sa kaligtasan sa pantalan. MDC tinalakay ang reprogramming ng mga proyekto gamit ang Development Fund Savings. Mayor Benedito nakipagpulong sa DSWD ukol sa Social Pension Program. Former Manila Tourism Commissioner and Historical Research Personnels bumisita sa bayan ng Brooks Point. OIC ng Palawan Bureau of the Treasury bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. CARES Mobile Dental and Optical Clinic ng Members Church of God International idinaos sa Barangay Tubtub. At Overweight and Obesity Management and Prevention Program isinagawa sa Barangay Poblacion District 1. Magbabalik ang MNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Bayan ng Brooks Point matagumpay sa pag-host ng 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Week. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MNHS News reporter Kathleen Asaral. Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos sa bayan ng Brooks Point ang 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet noong September 17 to 19, 2025, kasabay ng pagdiriwang ng 125th Civil Service Anniversary. Lumahok sa paigsahan ng mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang bayan ng Southern Palawan. Sa pagtatapos ng palaro, itinukha ng kampiyon ang bayan ng Batarasa, sinundan ng Quezon, 2nd place, Nara, 3rd place, at Brooks Point, 4th place. Kabilang din sa nagpakita ng husay ang Soprano Española, 5th place, Dr. Jose Perizal, 6th place, Oborland, 7th place, Kalayaan, 8th place, at Balabac, 9th place. Dumalo sa aktibidad si Provincial Governor Ami Alvarez kasama ang mga board members ng Palawan bilang suporta sa palaro. Bukod sa masiglang kompetisyon, layunin din ng Friendship Meet na paigtingin ang pagkakaisa sa mahanat diwa ng serbisyo publiko sa hanay ng mga kawani at opisyal ng bawat munisipyo. Kathleen Asaral, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Kathleen, at sa Balitang Pangbayan,
Zone 1 at Brooks Point National High School kampiyon sa Municipal Meet 2025. Para sa detalye, narito si MNHS News Reporter Kyle Alieda. Balitang Bayan. Matagumpay na natapos ang Municipal Meet 2025 na isinagawa mula September 23 to 26 taong 2025, kung saan itinampok ang husay at galing ng mga kabataang atleta mula sa iba't ibang paralan at zone ng bayan. Sa elementary level, itinanghal na kampiyon ang Zone 1. Sinundan ng Zone 2 first runner-up at Zone 3 second runner-up, Zone 4 third runner-up at Zone 5 fourth runner-up. Samantala, sa high school level, nangunguna bilang kampiyon ang Brooks Point National High School, kasunod ang Maasin National High School, first runner-up. Governor Alfredo A. Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School, second runner-up. At B2 Pichanco Memorial National High School, third runner-up. At Wenceslao Villapa High School, fourth runner-up. Ayon sa Municipal Meet Committee, ang mga nakapag-uwi ng gintong medalya sa iba't ibang disiplina ay magiging kinatawan ng Brooks Point sa nalalapit na Provincial Meet na gaganapin sa Batarasa ngayong November 2025. Layunin na aktibidad na hindi lamang tuklasin ang mga potensyal na atleta kundi higit ding palakasin ang samahan, disiplina at diwa ng palakasan sa hanay ng mga kabataan. Kyle Alieda, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyle. Susunod, dry run ng Brooks Point Grand Terminal. Matagumpay na ilinaos. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MNHS News Reporter Noel Faith Singeo. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong Lunes, Setyembre 15, taong kasalukuyan ang dry run ng Brooks Point Grand Terminal sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Layunin ang aktibidad na subukan ang operasyon ng bagong terminal, kabilang ang maayos na daloy ng mga sasakyan at pasahero bago ang formal na pagbubukas nito. Pinangunahan ng dry run ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, kasama ang mga sangguniang bayan members, kinatawan mula sa transport sector, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Sa pamamagitan ng isinagawang dry run, natukoy ang mga dapat pang ayusin at ihanda upang matiyak ang ligtas, maayos at sistematikong paggamit ng pasilidad para sa mga biyahero ng Brooks Point. Noel Faith Singeo, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faith. LGU Brooks Point at Philippine Coast Guard nagtalakay ng hakbang para sa kaligtasan sa pantalan. Alamin natin ang buong detalye kay MNHS News Reporter Kyle Alieda. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Administrator Edgar Lacandazo sa mga kinatawan ng Philippine Coast Guard o PCG upang talakay ng mga usapin hinggil sa operasyon ng PCG Fishport Substation sa bayan ng Brooks Point. Ginanap ang pagpupulong ngayong Miyerkules, kasampung araw ng Setyembre, taong kasalukuyan, sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sina Attorney Francel Alba Lacandazo at LTGG Ives A. Moreno, Station Commander ng PCG Brooks Point, na nagbahagi ng kanilang pananaw at mga mungkahi kaugnay ng nasabing usapin. Layunin ng pagpupulong na matiyak ang mas maayos na operasyon at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng PCG para sa kapakinabangan ng mga mangisda at ng buong komunidad. Kyle Alieda, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyle. Samantala, MDC tinalakay ang pre-programming ng mga proyekto gamit ang Development Fund Savings. Narito ang ulat ni MNHS News Reporter Daphne De La Cruz. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang Municipal Development Council o MDC Executive Meeting ngayong Lunes, ika-15 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan din to nila Konsehal Nathan Lacanilaw, Liga President Georgialyn Joy Quiachon, ENP Joy Piramide at iba pang mga miyembro ng konseho. Tinalakay sa pagpupulong ang reprogramming ng program, projects, and activities o PPA gamit ang savings at surplus mula sa 20% development fund. Isa sa pangunahing hakbang ay ang pagpapatibay ng supplemental budget 2025 at 7 na nakatuon sa pagpapaunlad ng market mall, pagbabayad ng mga obligasyong pinansyal, pagkakabit ng linya ng tubig sa Central Terminal, pagtatayo ng canopy sa public market dry goods section, at pagbili ng generator set para sa market mall.
Layunin ng mga ito na higit pang mapalakas ang infrastruktura, masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko, at mapanatili ang katatagan ng operasyon ng lokal na pamahalaan. Ang pondong ginamit ay mula sa naipong savings at continuing appropriations mula taong 2019 hanggang 2024. Daphne De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Daphne. Susunod, Mayor Benedito nakipagpulong sa DSWD ukol sa Social Pension Program. Balitang hatid sa atin ni MNHS News Reporter Kathleen Asaral. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD noong Miyerkules, September 10, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sa pagpupulong sina MSCAO Gerald Rossi, HRMO Luz de Galicia at iba pang kawani ng DSWD upang talakayin ang mga isyu at alalahanin hinggil sa Social Pension Program para sa mga nakatatanda. Layunin ng konsultasyon na masiguro ang mabilis at maayos na pagbibigay ng benepisyo para sa kapakanan ng mga senior citizens. Kasabay nito, nagpaabot din ng kanilang plano ang DSWD hinggil sa pagsasagawa ng capability building activity sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program or SLP sa darating na September 19, 2025 sa Convention Center, Poblacion District 2, Brooks Point. Layon ng aktibidad na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa pamamahala ng kanilang kabuhayan at negosyo. Kabilang sa pagsasanay na ilulunsad ang training on basic financial management for entrepreneurs, orientation sa BNB at DTI, training on effective marketing strategies, at training on basic recording and cash flow management. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng kaalaman sa conflict resolution upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng kanilang mga asosasyon. Tinatayang 222 kalahok mula sa iba't ibang sektor ang makikinabang sa naturang pagsasanay. Kathleen Asaral, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kathleen. Samantala, former Manila Tourism Commissioner and Historical Research Personnel bubisita sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni MNHS News Reporter Faye Bacar. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa 4 na kilalang personalidad mula sa larangan ng kasaysayan at turismo na sina dating NHCP Chairman Dr. Emmanuel F. Calairo, Valenzuela Cultural and Tourism Officer Jonathan Balsamo, Bacoor Historical Society President Dr. Jose Andres Diaz, at Palawan Studies Center Director Professor Michael Angelo Doblado. Ginanap ang pagpupulong nitong Huwebes, ika-25 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pag-usap ang mas malalim na pananaliksik, makasaysayang palatandaan at kaganapan sa Brooks Point na mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Nilinaw ng mga bisita na layo nilang maipreserba at higit pang mailapit sa mga mamamayan ang kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng lugar. Kaugnay nito, inanunsyo rin ang gaganaping Local Heritage Preservation Seminar in Southern Palawan sa Brooks Point kinabukasan, ika-26 ng Setyembre, kung saan magsisilbi rin silang resource speakers katuwang ang Municipal Tourism Office sa pamumuno ni Arlene D. Piramidi. Rizel Faye Bacar, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faye. OIC ng Palawan Bureau of the Treasury bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni MNHS News Reporter Daphne De La Cruz. Balitang Bayan. Nagalang na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Bureau of the Treasury o BTR Palawan Officer in Charge Sheila May Piguno sa kanyang opisina nitong Biyernes ng umaga. Ika-12 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita ang pagpapahayag ng mahalagang paalala hinggil sa mga kinakailangang dokumento at ulat na dapat isumite sa Provincial Office upang mamanatiling updated ang opisyal na database ng kanilang talaan taon-taon. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang maayos at tumpak na record sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ipinahayag din ng BTR ang hangarin nitong higit pang pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, lalo na sa aspeto ng transparency at mahusay na financial management. Daphne De La Cruz, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daphne. Samantala, CARES Mobile Dental and Optical Clinic ng Members Church of God International idinaos sa Barangay Tugtog. Narito ang ulat ng MNHS News Reporter Faye Bacar. Balitang Bayan.
Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang Mobile Dental at Optical Clinic ng Members Church of God International o MCGI Cares na ginanap sa Barangay Tubtob ngayong araw ng ika-12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng MCGI Cares sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at dental sa mga nangangailangan. Malaking tulong ang ganitong mga inisyatibo, lalo na sa mga kababayan nating walang sapat na kakayahang makapagpatingin sa doktor o dentista. Layunin ng programang ito na maipakita ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Rizel Faye Bacar, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faye. At Overweight and Obesity Management and Prevention Program isinagawa sa Barangay Poblacion, District 1. Balitang hatid sa atin ni MNHS News Reporter Noel Faith Singeo. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong Martes, Setyembre 16, taong kasalukuyan sa Covered Gym ng Barangay Poblacion, District 1 ang Overweight and Obesity Management and Prevention Program bilang bahagi ng pagdiriwang ng Obesity Prevention Awareness Week, alinsunod sa Proclamation 162 Series of 1999. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsihal Stalwart Joseph Benedito, Liga President Georgia Linjoy Quechon, at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Layunin ng programa na mapalaganap ang kaalaman hinggil sa mga sanhi at epekto ng obesity, kabilang ang kakulangan sa pisikal na aktibidad, maling pagkain at stress. Ipinabatid din ng mga panganib na dulot nito tulad ng diabetes, hypertension at iba pang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang mga usapin sa mental health. Pinangunahan ng mga health workers at kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ang programa na nag-alok ng iba't ibang serbisyo gaya ng laboratory test, nutrition counseling at PhilPen or Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions. Sa pamamagitan ng programang ito, hinikayat ang mga residente na isabuhay ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at balansing pamumuhay upang maiwasan ang pagiging overweight at obese na nananatiling isa sa mga pangunahing hamon sa kalusugan ng bansa. Noel Faith Singeo, Maasin National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Faith. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joram Lael Ligaspina. At ako naman po si Noridia Macbol. Kami po muli ang Maasin National High School o ang MNHS News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mahuhusay na tagapaghatid balita mula sa MNHS News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Ma'am Lavelyn S. Talan, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Maasin National High School. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan kung saan makakasama po natin ang ating Municipal Senior Citizens Affairs Office Focal Person, Sir Jezriel Rossi. Abangan po natin patapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Senior Citizen Affairs Office Focal Person, walang iba. Palakpakan po natin si Sir Jezriel M. Rossi. Ayun po, magandang umaga din po. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa mga social media po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin po dito. So, kamusta naman po kayo, sir, ngayong umaga po?
Ayos naman po, sa katunayan po medyo busy ng aming opisina para sa pag-prepare ng ating isang napakalaking event po para sa ating mga senior citizens. Okay. So ayan po, hindi po lingid sa ating kaalaman na sa first week of October ay atin pong ginaganap ang Filipino Elderly Week, kung saan po naatasan ng ating MSCAO or Municipal Senior Citizen Affairs Office sa pagbibigay ng programa para po sa ating mga lolo at lola or mga senior citizens dito po sa bayan ng Brooks Point. So ayan po, dadako na po tayo sa ating talakayan, sir. Sir, ano nga po ba yung kahalagahan po ng pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week at paano po ito nakatutulong sa pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda? Ayun po, ang selebrasyon ng ating Elderly Filipino Week this October 1 hanggang October 7 ay isang napakahalaga para sa ating mga senior citizen. Dahil dito sa selebrasyon na ito, pinapakita natin kung gaano kahalaga ang ating mga lolo at lola at ganoon na rin contribution nila sa ating mga lipunan. Ang mga senior citizen po natin or mga lolo at lola natin ay sila yung tinatawag namin na mga talaga sila, more on wisdom po talaga sila, lalo sa aming mga kabataan po na sila nagtuturo sa bawat isa, lalo na sa aming opisina po. May mga kasama po kaming mga senior citizen na staff. So kahit gano'n na po yung edad po nila, nariyan pa rin po sila sa serbisyo at patuloy kaming binibigyan ng gabay, tamang asal po, at yung mga experience po na dapat naming matutunan. So sa elderly natin napaparating, so ito yung pagkakataon na tayo naman na magbigay ng sa kanila, ng importansya ng pagpapahalaga at pagmamahal sa ating mga senior citizen po. So ayan po, no, narinig po natin si Sir Jezreel na talaga pong napakahalaga at napakalaki po ng ambag po or ng role na ginagampanan ng ating mga nakatatanda. Hindi lamang po dito sa bayan ng Brooks Point but sa buong mundo po. So alaman po natin dito sa ating mga listeners po na marami po sa atin ng mga malalapit po sa ating mga lolo at lola. At may mga ilan din naman po na mas close pa sa kanilang mga lolo at lola kumpara sa kanilang mga magulang. Sumbungan nila ang kanilang mga lolo at lola kapag pinapagalitan sila ng kanilang mga magulang. So ayun po. Ano naman po, sir, yung pangunahing aktibidad at programa na inihanda ng inyong tanggapan para sa mga senior citizen ng Brooks Point ngayong taong celebration po? Ngayong taon. So yung sa celebration po ngayon, may tema po ito na Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose po. So sa opisina po namin, nagpakulo kami para naman ma-enjoy ng ating mga senior citizen. Unang-una po dahil parang first time po ito mangyayari, magkakaroon po kami ng short parade po. Magsisimula po ito sa likod ng munisipyo, sa new building po, hanggang sa event center po. And then, meron din po kami inhanda para sa mga ating lolo at lola na marunong mag-TikTok po. So, mag-video lang kayo, open nyo lang po yung TikTok po at send nyo po sa amin sa aming official email po. So, meron po tayong dalawang category po doon. Merong individual at merong group. So, sa individual po, mapipili po doon ay mananalo ng 500 pesos at para naman sa group, merong 1,000 po ang nakalaan po doon. So maliban sa TikTok po, may hinanda rin po kami para sa Zumba. So yung Zumba po, hindi lang po ito siya basta sayaw. Bagkos yung Zumba na yan, yung sayaw na yan, ay nakakatulong din po sa ating mga senior citizen na kaya pang igalaw ang ating mga tuhod, lalo na po yung karamihan mga senior citizen kasi sa bahay na lang, medyo mahina na. So sa Zumba na ito, pinapakita natin na kaya pa ng mga senior citizen na sumabay sa ating mga pagdating sa sayaw at sa Zumba po. And bukod sa Zumba po, meron din po tayong search for Gwapong Lolo at Gandang Lola po 2025 po. So dito naman po sa aktibidad na ito, so titignan natin yung mga senior citizen na go pa pagdating sa mga pageant po. So yung mga mananalo po dyan, sila naman po yung ilalaban natin pagdating sa baragatan. So meron tayong representative bawat munisipyo po. So mas maganda po dito sa search for Gwapong Lolo and Gandang Lola po. Masala na natin para pagdating sa sa baragatan, kahit papaano may panglaban ng ating munisipyo po. So, ayun po. So, ayan po, no, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na may nakikita po tayo sa social media na may mga lolo at lola pa na malakas at nakakasama pa po natin mag-TikTok. At may kilala po tayo dito sa Brooks Point, no, na talagang pag sinabing TikTok ay hindi niya inaayawan. At syempre, ang kanilang mga genre po dito yung pagsasayaw nila ng mga dance nila dati. And tama rin po yun, sir, no, na
magkaroon po tayo ng pageant para po sa ating mga lolo at lola. Hindi lang po ito para ituon yung mga pageant po para sa mga kabataan, but then binibigyan din po natin ng platform ang ating mga nakatatanda. At syempre, maganda sir yung hangarin po ninyo, no, na para sa darating po na Baragatan Festival ay ready po at nasala na po natin. Kaya abangan po natin yan at sabay-sabay po nating tuklasin at panoorin ang kanilang laban po sa darating na ano sir? Sa Baragatan po. Sa Baragatan Festival. So ayan po. Sir, may iba po tayo. Maaari po ba ninyong ibahagi ang ilan sa mga accomplishment ng inyong opisina na nakapagbigay na ng malaking benepisyo sa ating mga senior citizens? So ayun po, so unahin ko muna yung sa ano po, from DSWD po. So sa ngayong taon po, nakapagbayad na po ang DSWD ng third quarter, first, second, and third quarter po. Sa first and second po, meron po tayong beneficiary na 4,031. And then sa third quarter po ay nagkaroon tayo ng 3,851. So kung mapapansin nyo po, from 4,000 naging 3,000 po. So si DSWD po kasi ay ngayon ay nagki-cleansing po sila. So kaya kung mapapansin nyo yung third quarter po, medyo bumaba kasi po marami na trace po na may mga SSS na GSIs na which is na hindi qualified po pagdating kay DSWD po. So, maliban po doon, si NCSC, nagkaroon na rin po ng payout po, si NCSC or si National Commission, Senior Citizen po for octogenarian, nonagenarian at centenarian po. So, ito po ay bagong programa po sa ating mga senior citizen at nagsimula lang po ngayong taon. So, based po ito sa Republic Act 100/1982 po, which is yun yung tinatawag an act granting benefits to Filipino, which is yung octogenarian natin, which is 80, nonagenarian po ay 90 at ang centenarian natin ay 100 po. So napag-payout na tayo hanggang second quarter po. So meron tayong octogenarian at nonagenarian na beneficiary na 78 po, which is nakatanggap po sila ng 10,000 each po. And then para naman sa ating centenarian po, meron tayong dalawang nag-centenarian ngayong taon po from Barangay Poblacion 1 and Poblacion 1 and Barangay Sarasa po, which is naka-receive naman po sila ng 100,000 each po. So mapalad pong ating mga senior citizen. Dati kasi naririnig lang nila sa TV na tatanggap nila sa 80. Ngayon po, totoo na po. Tatanggap na po. Ito po ay 80, 85, yun po yung octogenarian natin. At nonagenarian naman po natin ay 90, 95 po. So sa mga senior citizen natin dyan na mga 79 or 78, kunting tiis na lang, maabot nyo na po ang mag-milestone po. So anytime po, pwede po mag-apply po sa senior citizen. Although lahat ng record po namin ay ini-apply na po namin sa yung third quarter and fourth quarter po. At isa pang magandang balita po dahil nagkaroon ng another fund po si NCSC po. So yung 2024 po, start ng March 17 po, ay tumanggap na po kami ng application po. Sa mga hindi pa po nakahabol po, punta lang po kayo sa aming opisina po para may apply namin po kayo. Mga nag-birthday po ng simula 1944 po. 44, basta't ano po, nag-80 ng last year, 85, 1995 po. So sa mga senior citizen naman na lumagpas na mga 82, 83, hintay na lang po tayo pagdating sa 85 po. So maliban po doon sa ating NCSC payout po, meron din po tayong local social pension. Ito naman po ay programa ng ating pamahalaan po sa tulong ng ating LGU at pangunguna po ng ating Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. po. So hindi namin mapagtagumpayan yun syempre kung wala ang tulong at gabay po ng ating mga opisyal po, lalo ng ating mayor po. So meron po tayong, napagbayad na po tayo ng per semester po. Meron tayong beneficiary na 500 senior citizen po. Tumanggap po sila ng 1,500 each. At nung second sem po, nakapag-payout tayo this last September po ng 514 beneficiary naman po. So may dumagdag tayo ng 14 slot po. So si local social pension naman po, alam ko na naipaliwanag ko na po ito dati. Ito yung programa natin sa ating mga senior citizen na hindi na nakikita ni DSWD dahil sila ay may mga kaya, may mga pension po like GSIS, SSS. Dito po sa ating local social pension, mayaman ka man po, may tinatanggap ka man pension, welcome na welcome po kayo sa amin. At the good news po, sa darating na susunod na taon, from 500, magkakaroon tayo another slot ng 130. So yung mga senior citizen na nagtatanong bakit si kaibigan ko nakapasok na, so may nilaan po kaming slot naman po kasi nagkaroon po kami ng ng age bracket po.
as the moment parang 63 po kami and marami pa kaming pending na 62. So, mapapangako na opisina po na yung 62 na yan, baka next year po mapasama na po kayo. And the same time, yung nabanggit kong natanggal na DSWD na 180, dahil nga sila may mga pension po, sila naman po ay aming ipapasok po sa local social pension. Nakausap po na rin po ang ating mahal na mayor po dyan. Tutulong po siya para idagdag po naman sa, kung halimbawa nakukulangin ng pondo, i-request tayo sa ating supplemental budget para mabayaran po yung mga tinanggal ni DSWD. Alam ko, maliit man ito, hindi man siya katulad ni DSWD na 1,000 amat, pero yung tulong mula sa ating pamahalaan ay malaking bagay na rin po yan. Actually po, yung ibang senior po, tuwang-tuwa kasi ikaw to lang po yung sinabi namin isang beneficiary na kahit papaano napapansin sila ng gobyerno. So, sa amin po nakakataba po ng puso yun na merong nagpapasalamat na senior citizen na kahit maliit lang man po, ay na-appreciate niya po ang ating tulong, lalo na ang ating pamahalaan. At the same time po, nagkaroon din po tayo ng assistive device. This is first time din po na nangyari na magkaroon ng ang ating opisina na magpamahagi ng assistive device po. So meron kami na pagbigyan na wheelchair po na 7 senior citizen at meron naman pong tungkod po na meron silang 5 kaming nabigyan naman po pagdating sa tungkod po. So maraming salamat po talaga sa aming sa ating pamahalaan dahil suportado po talaga pagdating sa mga programa po. At dagdag ko na rin po sa ating program. So, by next year po ito siya ma-implement po. Magkakaroon na rin po tayo ng sariling centenarian po. So, maliban sa natanggap sa national po, sir, meron na rin po ang LGU na ipamamahagi sa mga nag-100 natin po. At kada taon po, meron din po silang tatanggapin. Kung halimbawa, 101, so another makaklaim po sila pag nag-102 hanggat buhay po ang senior citizen, tuloy-tuloy po yun. So, sana po suportahan niyo po ang iyong mga lolo't lola, alagaan niyo po, although sabi nila palubog na ang tinatawag nila. Pero kahit ganyan po sila yung wisdom po na sinishare po sa atin, so malaking bagay po sa atin, lalo na sa ating mga kabataan po. So ang dami po ang dami pong na-mention ni Sir Jezreel at kitang-kita po natin na ganun po pinapahalaga ng ating pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point ang ating mga nakatatanda po dito. So before po talagang nakita po natin sa page po ng MIO, na-post po natin yun na na-awardan nga po dito ang isa sa mga umabot ng 100 years old. At yan sir, i-clarify ko lang po, gusto ko lang din po malinawan na itong 100, ang Centenarian Act po ay nilagdaan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tama po ba? At malaking bagay po ito na kung next year po ay magkakaroon din po ng counterpart or ibibigyan din po ng ating sariling pamahalaang lokal yung mga aabot po ng mga ganong klaseng edad. So, ang tanging hiling natin ay umabot po tayo ng 100 years. So syempre malaking bagay. Alagaan niyo po yung mga lolo't lola niyo po. Oo. Alagaan natin sila at alagaan din natin ang ating mga sarili para umabot din tayo at makakuha rin tayo ng ganong kalaking halaga. So, magandang bagay yun, sir, na talaga pong napapahalagahan natin ang ating mga nakatatanda. To quote po may nabasa akong quote dati or nasabi ng teacher ko before na hindi takot mawala yung mga matatanda. Takot po sila na mapag-iwanan or hindi sila mapansin. Kaya malaking bagay na nabibigyan natin silang halaga, nabibigyan natin sila ng atensyon kasi at least kahit papano nasa man na po sila ng kanilang buhay. Let's say, hindi pa naman patapos pero at least nandun na sila sa kanilang resting age ay binibigyan pa rin po natin sila ng attention. So, thank you for that, sir. At ano naman po yung pinakamalaking hamon o challenges na kinakaharap po ng inyong opisina sa pagbibigay serbisyo sa ating mga nakatatanda at paano nyo po ito tinutugunan? So ayun po. So isa sa mga challenges po na kami pinagdadaanan, lalo na higit sa aming opisina po. So may mga bagay kasi na mga limitado lang po talaga. Gusto namin na ganitong idagdami ng program pero dahil sa mga limitado na binibigay lang po ng ating pamahalaan po, syempre hindi naman porket yung ni-request namin lahat ay magagaran po. So mayroong mga priority po dyan. So isa po yun na medyo challenges po sa amin. Pero alam po naman sa mga susunod na taon ay magagranta rin po yung mga gusto pa namin idagdag po. At syempre, mas maliban po doon, gusto rin po namin na mas palawigin pa yung local social pension po. Bakit po? Kasi po,
yung local social pension po, karamihan po ng mga senior citizen na nakausap namin ay binibili po nila ng gamot po talaga, which is napakalaking tulong po sa senior citizen yan. So, hindi lang beneficiary po sana ang hiling namin magdagdag sa mga susunod na taon, kundi yung pag-increase po na from 1,500, susubukan nating 3,000 pesos po. At malaking bagay na po sa ating mga senior citizen po. At syempre, isa rin po naming, hindi lang po more on sa mga pagbibigay. So isa rin po kinakaharap namin yung lack of ng training sa pag-handling ng ating mga senior citizen ng mga neglected at mga abandoned po. So meron na tayong mga case po nito. Last year po meron tayong mga abandoned at ngayon po patuloy ang neglected po. So sinisikap po namin opisina po na magkaroon ng proper training po sa ating mamayan. At least sisikapin namin at least sa isang barangay merong isang train po diyan na isang caregiver po na which is makakatulong sa amin kung halimbawa may kliyente kami na abandon. So meron kasi kaming programa po ng Neighborhood Support Care Program para sa mga abandoned and neglected po. So gusto ko rin mapalakas po yan, mapa-strengthening pa po yan, hindi lang sa more on sa pagbibigay sa ating mga senior citizen, bagkus sa mga kaalaman kung tamang pag-handle ng ating mga senior citizen. Dahil yung programa ng neighborhood po, katuwang po namin ang ating community po dyan, ang barangay. So ang barangay president sa association po ng mga senior citizen or sa barangay natin na nandyan po sa community at syempre ang aming opisina po. So gusto namin yung community ay tumulong po. Yun po ang layunin ng aming neighborhood po na magtulungan upang alagaan ang ating mga senior citizen na mga naulila po at wala ng pamilya po. So yun din po ang aming sinisikap po na mas papalakas pa natin ang ating mga programa po, lalo na po itong Neighborhood Support Care po. Ito ay isang bagong programa lang po dahil ito po ay sinikap po talaga na mapa-ordinance po ito dahil yung experience ko pinagdaanan sa nagbantay kami ng abandon sa hospital na halos 2 months po kami sa hospital, yung tipong yung mga sahod namin na ibibigay na po namin. So, napapaisip ako na wala pa tayong masyadong program na ganito at wala ring home for the aged po sa Palawan po. So, ang hirap. So, itong programa po nito, so sinikap po talaga po na magkaroon na para sa ating mga abandon po. So, by next year po, susubukan naman namin po yung mga pa-training po sa ating mga caregiver po at lalo higit sa ating mga, siyempre sa staff din po dahil sila ang katuwang ko din yung nag-aalaga po ng mga senior citizen po kapag walang pamilya po talaga. Magandang po yun, sir, no? Parang magandang minimithi po natin yun na magkaroon po tayo ng isang safe place po para sa ating mga elders kasi mahirap po talaga ma-abandon na, especially mahirap po na kapag yung mga lolo at lola natin ay hindi na rin po sila sabihin nating able na mag-support sa kanilang mga sarili at kailangan na po nila ng mga tulong. So as much as possible po everyone, sa lahat po ng mga nakikinig po dito sa ating programa ay huwag po nating kalilimutan po ang ating mga lolo at lola. Masakit yun, sir, no? Kasi naalala ko before na kapag-attend po ako sa isang NSTP outreach program namin sa Hospicio de San Jose, may mga matatanda po talaga na doon na wala pong kasama, walang pamilya at iniiwan na lang po doon sa isang lugar. At least, sir, may isang safe space or may isang community na nagbabantay po sa kanila. And that is something na wini-wish po natin ngayon at magkaroon po tayo ng ganong lugar para maalagaan po yung ating mga senior citizens. So, ayan po. Thank you so much for that, sir. Ano po yung, sabihin natin, pangmatagalang plano or proyekto ng inyong opisina para masiguro na patuloy po yung inyong suporta at mas magandang kinabukasan para sa mga senior citizens? So, ayun po, yung kanina, although nabanggit ko na po yung ating local social pension po. So, pagdating naman po sa health naman po, meron kaming inalaan po para sa ating medical mission po with partnership ng ating MHO, Municipal Health Office po. So by next year po, ang pagkakaalam ko, nag-request kami katulong ang MSWD sa God Fund po. So yung pa-medical mission po tayo na hindi, tawag po dyan na hindi available sa ating MHO po. So pwede na tayong humingi po ng assistance po doon sa nakalaan po. By God funding po yun. So next year din po yun. So yung mga programa po na gusto pa naming i-implement para makatulong sa ating mga senior citizens. Although nabanggit ko na kanina po yung ating mga centenarian, i-adapt natin, maliban sa national, meron din tayo. Mas palakasin pa natin ang ating mga
pagdating sa yung local social pension natin, yung medical mission po natin na na ilapit natin sa community. Yung although meron tayong libreng pagamutan, siyempre ang ibang senior citizen po talaga walang pamasahe po. So sa medical mission po, kami na mismo ang lalapit sa community po, at kung ano ba yung available na gamot, mga vitamins po, ay handa pong katuwang po namin ang MHO po. So, yun nga po, bali na nabanggit ko, nagpadagdag kami. Yung mga wala po na hindi available po ay matutugunan po natin with the help po ng ating MSWD para magbigay ng medical assistant po sa ating mga senior citizen po. Thank you so much for that, sir. Ito po ang susunod po nating katanungan. Paano naman po nakikipagtulungan ang inyong opisina sa LGU, sa mga barangay at sa iba pa pong mga stakeholders upang mas maging epektibo ang inyong mga programa? Actually po yung pakikipagtulungan namin sa ating, lalong higit sa ating pamahalaan, kaya nagpapasalamat kami dahil ang ating mayor po, grabing isa po, ang very supportive po siya sa ating mga senior citizen. So kasi hindi naman sa lingid sa kalaman ang ating mahal na mayor po ay isang senior citizen na rin po. Biniro ko po siya one time, sabi ko, Mayor, sali po kayo sa sa Gwapong Lolo, nagtawa lang po si Mayor. So sa ano po yun, sa mga, minsan may mga pagkakataon na kailangan namin mag-request. So ang ating mayor naman po ay handang tumulong po, lalo sa ating mana. Basta't available lang po at kayang matugunan kaagad, handa po siyang tumulong po. At the same time, yung mga sa ating barangay level po, lalo higit ang katuwang namin ang mga barangay president po, na which is sila yung mga katuwang namin pagdating sa barangay level po. So ayun po, masyado na pinapalakas din po namin ang aming coordination po sa kanila. Sinasabi nga namin kung sino yung mga lumalapit sa inyo na nahihiya sa opisina, tulungan nyo sila, nandyan kayo para gumaba. Hindi lang kayo as president na pamumuno ng senior citizen, bagkus tulungan nyo rin po na kung ano yung pangangailangan ng senior citizen. At kapag yung problema po ay, kumbaga pa, parang hindi na kayang matugunan ng president po, ilapit niyo po sa opisina, magtulungan po tayo. Katuwang namin po kayo sa aming adhikain para mapaayos ang ating welfare ng ating mga senior citizen. At syempre naman sa mga national agency po natin, nandyan po si DSWD, nandyan po si NCSC, minsan nga ang tawag diyan yung mga national agency nangungulit po sa amin ng data po yan. So kami naman po sa opisina po, lahat ng mga, although may mga grievance po talaga, hindi maiwasan po. Lahat naman po ng mga grievance po ay aming pinapakinggan po kung ano ang maitutulong na opisina po. So kung saan namin siya pwedeng i-refer po sa DSWD ban, sa NCSC man. Lahat po yan ay handa naming tanggapin po dahil may makakatuwang tayo ng national agency. Lalo na po sa ating bagong program po ni NCSC, yung National Commission po ay ito po ay bago pa lang na kumbaga bago pa lang siya na pinapakilala po, although naririnig natin to dati way back 2019, pero ngayong taon na po siya yung mas nakikilala po, lalo na nag-start tayo ng pagbibigay ng cash gift, lalo na sa mga octogenary at nonagenary. So marami pa pong aabangan po ang ating mga senior citizen po ng mga program na handang tumulong, lalo ng ating mga national agency po. So sila po yung mga katuwang po natin po, lalo na sa pangangailangan ng ating mga senior citizen. At the same time, si MSWD po, so nariyan po, katuwang po namin, bagamat kami ay hiwalay na po na opisina sa MSWD po. So nariyan pa rin po sila gumabay po sa ating mga senior citizen po. So ayan po, marami pong salamat, of course, sa ating LGU, sa pangunguna po ni Mayor Cesario R. Benedito, gayon din po sa MSWDO at saka sa MSK or MSCAO. At syempre sa ating national government, the DSWD, sa patuloy po na pagsuporta sa ating mithiin sa pagpapahalaga sa ating pong mga nakatatanda. Panghuli, sir, ano naman po ang inyong nais iparating na mensahe sa lahat ng mga senior citizens sa bayan ng Brooks Point? Ngayong ipinagdiriwang po natin ang National Elderly Filipino Week. So ayun po, so lahat ng mga senior citizen po, inanyahan po namin kayo sa darating na October 8 po sa ating event center po, gaganapin ang ating Elderly Filipino Week po. So ito po ay taunang celebration po. So dito natin bibigyan ng pasasayahin naman natin ating mga senior citizen. Alam ko yung iba dyan nababagot lang sa bahay,
or minsan hindi na makapalengke kung saan-saan. Dito po this time po, so bigyan natin ng kasiyahan po ang ating mga senior citizen po. So kaya po iniimbitahan namin kayo sa darating ng October 8 po. So kita-kita po tayo doon. Sana po mag-enjoy po kayo sa aming ihanda po para maging masaya pa po yung pagiging senior citizen at makita nyo yung mga kasamahan nyo dati dahil magsasama-sama ang 18 barangay po sa isang event po. So, dalangin ko na maging successful po, maging masaya po ang ating mga senior citizen po sa aming inihanda sa aming opisina po. So ayan po, kita-kits po tayo sa darating na October 8 sa Brooks Point Event Center. At dyan po makikita po ang mga lolo at lola natin, mga mag-aamigo at magkukumpare. Siyempre, bigay natin to yung araw na to para sa kanila. Nako sir, hindi na po natin namalayan po yung oras at maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng interview po na ito and thank you so much po sa inyong effort sa pagpapahalaga po ng ating mga senior citizens dito po sa bayan ng Brooks Point. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ay buong pusong nakikiisa sa pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Filipino o ng Filipino Elderly Week sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano kasama ang buong konseho at ang opisina ng Municipal Senior Citizens Affairs Office, Brooks Point. Ito ay taunang selebrasyon ng legasiya at kontribusyon ng mga nakatatanda sa ating bansa. Sa taong ito, sama-sama po nating ipagdiwang ang temang Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. So sa lahat po ng ating mga lola at lola dyan, Happy Filipino Elderly Week po sa inyong lahat. Mula sa Municipal Information Office ng buong LGU Brooks Point, mahal na mahal po namin kayo. So isa pong pagbati sa isang kababayan po natin, isang karangalan muli na naibida ng isang anak ng bayan ng Brooks Point matapos magningning sa pambansang pagsusulit. Si Mr. Joseph Olarte Garzon, RSW, ay tubong Brooks Point at proud alumnus ng Maasin National High School, ay matagumpay na nakapasa sa Social Worker Licensure Examination o SWLE noong Setyembre 2025. At higit pa rito, ay nakamit niya ang ikapitong pwesto sa buong bansa. Bilang pagkilala ay inaakda ni SK Federation President Honorable Jason Ray M. Sespeñe ang isang resolusyon na nagbibigay pugay kay Ginoong Garzon dahil sa kanyang natatanging tagumpay at sa karangalang hatid nito sa buong bayan ng Brooks Point. Sa nasabing resolusyon, binigyang diin na ang matagumpay na pagpasa at pagpapakabilang sa top 10 ay isang mahalagang katuparan na nagbukas ng malaking oportunidad upang makapaglingkod at makapag-ambag sa lipunan. Ipinahayag din na ang dedikasyon, sipag at tiyaga ni Mr. Garzon ay hindi lamang nagbibigay dangal sa kanyang mga pamilya at paaralan, kundi nagsisilbing inspirasyon din sa kabataang Brooks Pointer upang magsikap at magsilbi sa bayan. Tunay nga at ang kanyang tagumpay ay patunay na determinasyon at pagpupunyagi ay nagbubunga ng isang malaking karangalang kinikilala ng buong pamayanan. So, mabuhay ka, Social Worker Joseph O. Garzon, RSW. Ang buong bayan ng Brooks Point ay lubos na ipinagmamalaki ka. Paalala po sa lahat, bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available po dito sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot-kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa.
Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. So, pasok mga suki at sabay-sabay po nating bilhin ang mga paninda po ng ating mga local farmers sa kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. At ngayon pong darating na ika-5 ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang World Teachers Day, isang espesyal na araw ng pagbibigay pugay at pasasalamat sa ating mga guro, dito man sa Pilipinas o saan mang sulok ng mundo. Sa bawat aralin, gabay at inspirasyong inyong ibinabahagi, kayo po ay tunay na bayani na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan at ng ating lipunan. Mula po dito sa amin sa Municipal Information Office, isang taus-pusong pagbati po ng Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. Maraming salamat po at saludo po kami sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod. Isa pa po dyan, at Cooperatives Month na! Tara, samahan niyo po kami na ipagdiwang ang Cooperatives Month ngayong buwan ng Oktubre na may temang Cooperatives United in Purpose and Action, sharing prosperity to build a better world. Nakikiisa po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano kasama ang buong sangguniang bayan at sa pangangasiwa syempre ng ating Municipal Cooperative Development Officer, Ms. Noemi R. Presto. Kaisa nyo rin po ang Municipal Information Office sa patuloy na pagbibigay ng napapanahong impormasyon at kaganapan para sa mas maunlad at mas masiglang kooperatiba. At ngayong buwan ng Oktubre, ating pinagdiriwang din po ang Indigenous Peoples Month kung saan po atin pong sineselebrate ang ating mga katutubong Pilipino dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Ito po ay sa pangunguna po ng ating Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR, Honorable Nerelia Pacaldo. So ayan po sa lahat po ng ating mga members ng IP communities dito po sa ating bayan. Happy IP Month po sa inyo. Gayon din po, isa rin pong paalala po na ang buwan ng Oktubre ay ang ating Mental Health Month. Sa lahat po ng ating mga listeners po dito sa ating pong programa, lagi po nating tatandaan na handa pong makinig ang Municipal Information Office po sa inyo. Gayon din po ang Municipal Health Office sa pangunguna ni Dr. Lovelyn R. Sotoza. Kami po, dito po sa ating LGU Brooks Point ay nakikiisa at inyong kaagapay sa anumang parte ng inyong buhay. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng buong LGU Brooks Point at sa bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Mr. Darwin H. Omar PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Kita-kits po tayo sa susunod na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.